Pinagpalitan ng matatalak na putak sina asylum seeker Harry Roque at Senator Risa Hontiveros sa social media. At talaga namang nahati ang mga tumataya. Kami lang ang magaling. Kami lang ang pwedeng mamuno. Ayan, nakakasuka ka. At itong nangyari na ito na meron ng lumantad, nagpapatunay na wala kang karapatan maglingkod. Kaya nga nananawagan ako, no, kinakailangan mag-file ng ethics complaint dyan kay Hontiveros na yan. Ang sa ganun, masipa na siya sa Senado. Walang karapatan ang kahit sinong nagtatanim kaso, nagtatanim ebidensya, nagtatanim testigo na manatili sa Senado. Dahil ang Senado in the first place, nagagawa ng batas. No? Pangalawa, yung mga investigasyon na dapat ginagawa niya in aid of legislation at hindi dapat nagtatanim ebidensya laban sa mga kalaban sa politika. Bukas sa kahit sinong mamamayan na mag-file ng ethics complaint. Pero parang si Harry Roque ang maraming sinasabi. Umuwi muna siya, umuwi muna siya, umuwi muna siya. Humarap muna siya dito sa Senado. Haharapin ko siya kahit saan. Pero ngayon, bitawan na niya yung buhay pugante niya. Bitawan na niya yung buhay pugante niya. Sabi po niya, tigilan ko na raw ang pagiging pugante at umuwi na ako sa Pilipinas at harapin ang aking mga kaso. Well, ma'am, unang-una po, may definition po ang pugante. Ang pugante ay isang tao na umalis ng Pilipinas para takasan ang mga kasong kriminal na nakahain laban sa kanya. Ako naman po, matagal na akong umalis ng Pilipinas bago pa ako tanimang kaso. So hindi po ako pugante. Uuwi po ako dahil wala naman po ako ibang bansa kundi ang Pilipinas. Napakasakit na mawalay sa mga mahal sa buhay. So hindi po totoo yan na ginugusto ko na mahiwalay sa aking mga mahal sa buhay at ang aking mga kaibigan. Sana hindi mo maranasan ang pinagdadaanan ko na dahil sa iyong paniniwala, ikaw ay mapipilitang umalis ng bansang sinilangan at bansang minamahal natin. Kung pupusta tayo, kanino ba kasi ang katwiran? Sa pula o sa puti? Attorney Luke, parang gusto ko marinig yung dating ikaw. Medyo talagang mabait talaga ako ngayon. At sasabihin ko, naghihinayang talaga ako kay Harry Roque. Naghihinayang ako sa kanya kasi dati matino naman yan eh. I mean, oo, Hindi na matino ngayon. oo, nagbibigay ng serbisyo yan sa defense of human rights. Human rights lawyer yan eh. Kilalang kilala yan na nagde-defend ng human rights. Tapos dun sa Aquino Museum, kung hindi nyo man natatanong, nandun ako, pumunta ako sa Tarlac, sa Aquino Museum eh. May isang malaking picture doon. At yung funeral ni Cory Aquino. Alam niyo kung sinong stand out doon? Sa marawak na crowd. Andun din si Harry Roque. Sa laki niyang yun, ha? Sa laki niyang yun. Oh. So, defender ng human rights, tapos Saka yung progressive causes. Babaeng na rape. Si Jennifer Yung sa Laude, US, yung trans, di ba? yung trans, oo. Kilalang kilala siya sa progressive circles kasi kung siya ally, aliado siya ng mga progressive forces sa progressive causes, lalong-lalo na sa human rights. Pero dahil lamang sa ambisyon, and I would say ambition, kasi binigyan siya ng oportunidad ngayon makapasok sa gobyerno at maging spokesperson ni Duterte, isang known human rights violator. Na, alam mo, genius ang move na yun ni Duterte, ha? Siya ay may akusasyon sa kanya na pumapatay siya, yung dun sa mga tukhang na yan. Eh di, ang galing ng inisip niya. Ang gagawin kong spokesperson, human rights lawyer. Di ba? Yes. Stroke of genius. Para sa akin, ang mali ni Harry Roque, tinanggap niya. Kasi tinapon niya yung taon na ininvest niya sa kanyang good name and reputation. He had a good name and reputation. And I would even say he's a good lawyer. Yes. At magaling nga rin siya magsalita. International lawyer, di ba? Diba? Pero tingnan mo dahil sa ambition, where it got him, he is now one of, I will not say the most hated, but perhaps one of the most hated characters in Philippine history. Ngayon, wala na siyang legasiya sa kanyang pangalan. Kasi unang-una, balimbing siya. Diba? Dati, nandun nga siya sa libing ni Cory. After that, nag-Duterte. After ng Duterte, nag-Marcos. After that, dahil hindi siya nagkaroon ng oportunidad naman kay Marcos, naging anti-Marcos. So, flexible siya. Flexible siya. Ako kasi, si Harry Roque ay naging defender ko at ng 41 pang journalist na kinasuhan
ni dating First Gentleman Mike Arroyo ng libel. Ako Anong kaso yan? libel. Ano Diba? ang ginawa niyo? 42 kami, pati si Ricky Carandang, si Malu Mangahas, Oo, marami yeah. kami, 42 na mga columnists at writers. At si Harry Roque ang nag-volunteer na siyang maging abogado namin pro bono. Yes. Wala kaming gastos doon, ano. So, ayokong husgahan si Harry, no. Mahirap ang kanyang Situation. pinagdadaanan, personal na kaibigan, pati ang wife niya ay kaibigan ko. Dati ring journalist si Myla, di ba? Yeah, Channel 9. So medyo hindi ko kayang husgahan ng personal si Harry na Kami naman nangyayari sa kanya. Kami sa journalist, dahil nakikita namin siya lagi sa balita. I first encountered din siya kay Jennifer Laude na mas may eksena sa doon sa talagang media hug siya. Yun lang ang sa akin sa kanya. Media hug. Marunong siyang media savvy. He knows how to use the media. He has a lot of skills, no? Yeah. And before, he used that for good. Yes. I would say, di ba? Kasi defender ka ng human rights. Sabi nga ni Sir Lito, pro bono nga siyang dinefend for yun ang libel cases niya eh. Para siya sa freedom of speech. Yeah, because I come from the progressive movement eh. Dati, talagang mabangoy sa amin ang figure niya ni Harry Roque. Until the time na siya ay in-appoint ni Duterte. How about Risa? Nagbago na talaga siya. Risa is the only senator sa Senate ngayon na maasahan namin na yayakapin ang lahat ng mga issues ng APE. Lahat ng mga democratic issues ng mga kababaihan, issues ng mga manggagawa, issues ng mga LGBTQIA. Ito po, may tanong ako. Bakit puro babae ang nakakalaban ni Roque? Dahil ba masasabihan siyang bakla pag pumatol siya sa lalaki? Sa writer po namin ito galing. Disclaimer lang, hindi po lahat ng pumapatol sa lalaki ay bakla. Yung iba, dating spokesperson. Ako, I don't wanna use that term para, Yeah. alam mo yun, parang Politically vilify. incorrect. No. Because Yes. ang pagiging bakla, hindi dapat ginagamit yan to vilify. Dahil anong masama sa pagiging bakla? Yeah. Right, Diba? right. Politically incorrect. Eh, Kaya nga hindi may siya something LGBTQ na na ngayon. gagamitin mo in order to paint someone as masama na tao. Dahil ang pagiging bakla, hindi masama para sa akin. Di ba? Walang masama sa pagiging ganyan. At sabihin man natin, bakla siya, anong problema kung bakla si Harry Roque? And siya dapat ang magsabi nun. Dapat hindi natin siya karapatan niya yon kung mag-out siya or hindi. Yeah. Hanggat hindi natin dapat siya tinatawag na ganon, di ba? Pero I mean, siguro yung kanyang mga posisyon na paiba-iba na align Pwede mo siyang tawaging balimbing, Wag lang pwedeng bakla. political butterfly, pwede mo siyang tawaging naging oportunista. Pero yun na nga ang binibigay ko rin na parang para na positive sa kanya. Okay. May history siya before na okay naman. So pwede naman niyang balikan yun. Tanong ko ito lang. pa po, isa pa. Isa pa niyang kalaban, si ML Representative Laila De Lima. And Kong De Lima has this statement din na siya ang mas may karapatang mag-seek ng asylum. Pero itong si Roque talaga ang may kapal ng muka at liit ng baywang. Huwag kang ha? Ay, naku naman si Harry Roque. We can, we've been saying a lot of things, saying things about me, against me, also things against or about Senator Risa Hontiveros and many other things. But ang ano nga is that, nasaan siya? Nasaan siya? Bakit siya nagtatago o bakit siya umiiwas sa jurisdiction ng ating korte? Diba? They're in a, sila inconsistent lagi ang mga posturing nila They would say na itong foreign, yung dapat domestic court lang makialam sa kaso ni former President Rodrigo Duterte. When it's very clear that the ICC as an international tribunal has competence and jurisdiction over the case. So sabi nila, dapat local case lang. Should not be submitting ourselves to foreign people. And now, ito naman si Harry Roque, imbis na humarap sa mga local courts natin, especially yung local court, the RTC, that issued the warrant of arrest. Anong ginagawa niya? Pag ganun pa, dun lang siya. And while there, he's been saying a lot of things. And then he has applied for asylum. He should come back. If he has nothing to hide,
then he must confront those charges. Instead of puro na lang siya tira na lang siya ng tira dyan. Ayon naman kay Attorney Claire, kwentong barbero si Roque sa pagsisisi kay Press BBM sa kanyang estado ngayon. Pero hindi totoo yon. Isa itong kwentong beautician. But what can you say? Unang-una po, mukhang sinisisi pa po niya ang naging kalagayan niya at ang kinahinatnan niya kay Pangulo at sa administrasyon. Unang-unang tanong, ano po ba ang kanyang pruweba? Kwentong walang kwenta, kwentong barbero. O Mamichu, dahil ikaw ay titig na titig, what can you say? Kasi napipiko na ako dito kay Clara si Auntie Claire eh. Lahat na pinapatulan eh. Di ba? Bagay sila ni Harry. Lahat pinapatulan. Lahat pinapatulan eh. And she should remember, she is speaking for the president. Although sinasabi ni PBBM na he is his own spokesperson, pero once hawak na niya mic, lahat na lang pinapatulan, masyadong patole eh. Ganon. Di ba may mga bagay na hindi mo na dapat patulan? Pwede na Wala sabihin, kakwenta-kwenta. I'll check with you, I'll refer you to the proper person to respond to that. Eh, presidente, pinagpapasalita mo, tapos patola ka. Araw-araw may Attorney Lu? press I con think eh, no? she is effective naman as a spokesperson. Effective. Hindi naman siya out of bounds, at least, di ba? Yung out of bounds talaga nung panahon ni Duterte, yung tipong magmumura Hindi pa. ako kasi, nag-cover ako sa Malacanang, ayan, si Secretary Banayo. Yung mga talagang professional, katulad ni Toting Bunye, maski anong sama ng tanong. Stoting was Decent, very very professional. decent. Maski ang sama ng tanong ng reporter, he's Maganda very ang decent. pagkakahandle. Oo. Si Dong Hindi- Puno. oo, si Dong Dati, Puno. the late Dong Puno. No? Bakit hindi sila maging decent sa pag-reply nila? Maski na from anywhere na masama yung... Hindi kaya, Mami Chu, dahil bumagsak na talaga yung level ng diskurso sa Pilipinas. Eh. Yun nga. Eh kasi naririnig nga natin, mismo presidente nagmumura. Di ba? O, Yung panahon ni Duterte. Pero Oo, yun- yung mga lingwahe sa online talagang bastos na yung Pero kasi lingwahe. PBBM has shown the way na statement nga eh. Tapos itong spokesperson niya, palengkera, patola. Parang siguro Dapat nabasa maging nila. choosy lang siya, di ba? No? Oo, Check ba? nabasa nila yung lingwaheng yan, yun yung patok sa ngayon. Di ba? Yun yung trend. Oo, yun yung trend. Nagagalit ang millennials niyan. Kasi they have their own language, pero hindi bastos, di ba? Pero hindi ko rin maintindihan yung language ng millennials sometimes. Baliktarin yung mga words, di ba?